Bagyang bumagal ang bagyong Egay, pero lumalakas po ito habang patuloy ang paglapit sa Northern Luzon. At live mula sa Pag-asa Forecasting Center, napapatrol si Jasmine Romero. Jasmine, malakas ba ang ulang dala nitong si Egay? Alvin, ang sabi ng Pag-asa, katamtaman na hanggang sa mabibigat na mapag-ulan ang dala ng bagyong Egay habang ito ay papalapit ng Aurora. Ang ibig sabihin nito, kailangan pa rin nating mag-ingat lalo na doon sa mga kababayan natin na nakatira sa mga mabababang lugar. At pinapayuhan na rin ang mga mangingisda na huwag maglayag lalo na ang mga nasa seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil magdudulot ito ng malalaking mga alon, pagbaha at landslides. Ang bagyong Egay ay may lakas na 95 kilometers per hour at may pagbugsong aabot ng 120 kilometers per hour at may direksyong hilagang kanluran sa bilis ng 9 kilometers per hour. Lumalakas ito habang papalapit sa lupa pero kapag naglandfall na bukas ng umaga sa northern tip na Cagayan ay inaasahang hihina ito. Miyerkules ng hapon nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nakataas ang signal number 2 sa Kalinga, Apayao, Isabela, Quirino, Northern Aurora, Cagayan, kabilang na ang Babuyan at Calayan Group of Islands. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Hindi man direktang makakaapekto ang bagyo sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region, makakaranas pa rin tayo ng katamtaman hanggang sa minsan malalakas sa pag-ulan ng dahil sa habagat na pwede pa ring magdulot ng mga pagbaha at landslides. Sa panig naman ng NDRRMC, ikinalat na nila ang impormasyon sa mga rehiyon na maaapektuhan ng bagyo at pinaghahanda na rin ang mga regional offices sakaling kailanganing magsagawa ng preemptive evacuation. Alvin, bukod sa bagyong Egay ay may tinitignan pang bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Pag-asa at ito ay ang Tropical Storm Chanhom na inaasang papasok ng PAR bandang Miyerkules o Huwebes pero yun nga lang ilang oras lang daw ito sa PAR at lalabas din daw ito. Kaya sabi ng Pag-asa, wala naman itong diretsong epekto sa Pilipinas pero pwede nitong palakasin ang habagat na magbibigay pa rin sa atin ng mga pag-ulan. Ang susunod na weather update ng Pag-asa ay mamayang 11 p.m. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jasmine Romero.